Hindi na nakakatuwa to. Kung malas man to, kailangan na natin kumilos bago mawala pa ang lahat. Hindi ko rin alam. Pati ang mga alahas ko nangingitim. Puro ginto naman ang mga ito. Kalag, yan ang meron sa pamilya ninyo. At ikaw ang napili niyang pasahan ng galit, iha. Sabi nga, walang sikretong hindi nabubunyag. At ayan ang isang pagkakamali ng pamilya namin noong minsang nagkamali ang ama ko. Itinago at itinakwil niya ang sarili niyang laman at dugo. Gusto kong ikuwento sa inyo kung paano ko nalaman na may kapatid pala ako. Isang kapatid na itinakwil at kung paanong ang galit niya ay dumaan sa akin. Ako nga pala si Mindy at ito ang aking kwento. Bago namin simulan ang storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Senyor Kwentong Aswang YouTube channel. Mindy, ayusin mo nga yung buhok mo. Isa kang Montemayor, kaya dapat lagi kang presentable. Opo, Mami. Ano na lang ang iisipin ng mga tao? Ha? Dalaga ka na? Anak ka pa ng mga Montemayor. Tapos ganyan ang gawin mo? Mami, hindi naman po kasi ako sanay sa inyo na laging elegante, maraming alahas, tapos todo makeup. Mas komportable po talaga ako sa jeans at shirt lang. Tandaan mo, ang pangalan ng pamilya natin ay parang salamin. Kapag nabasag, hindi na maibabalik sa dati. Kaya umayos ka. Sundin mo ko. Oo po. Ay, ano na naman to, ha? Parang naririnig ko na naman nagbabangay na naman kayo mag-ina. Good morning po, Daddy. Good morning, anak. Ano pinag-aawain niyo ng mami mo? Yang anak mo, ang tigas ng ulo. Paulit-ulit na lang akong nagpapaalala tungkol sa kilos at pananamit niya. Ay, honey naman. Alam mo na. Kung saan siya komportable, doon na siya. Tsaka kahit simple lang lumalabas pa rin naman ang ganda niya, hindi ba? Ayan ka na naman. Lagi mo nalang kinakampihan. Kaya lalo tuloy lumalakas sa loob Lalo pang tumitigas ang ulo. Bahala na kayo. Hayaan mo na. Alam mo naman para rin sa'yo yung sinasabi ng mami mo. Minsan sundin mo na lang din para hindi na siya uminit. Salamat po, Daddy. Kung hindi po kayo dumating, baka hanggang ngayon, nagkakaitan pa rin kami ni Mami. Sa araw-araw, ganito kami ni Mami palagi. At palagi niyang pinupuna ang kilos at pananamit ko. Dahil hindi raw naaayon sa kung anong klaseng pamilya kami. Si Daddy at si Mami kasi, kilala sa baryo San Isidro sa Pampanga dahil sa kanilang mga negosyo. Mukhang narin na si Kapitan Ricky. Sabihin mo sa kasambahay, ihanda ang pinakamagandang tasa para sa kape. Opo, Mami. Pinakamaganda talaga. Ay, minsan ang OA na rin nila. Maupo muna kayo, Kapitan. Magpapahanda lamang po ako ng kape para sa inyo. Ay, naku, nagkamala pa po kayo. Ay, hindi na sana kailangan. Ay, pero maraming salamat po, Kapitan! Isang karangalan pong pagpunta ninyo rito. Ay, naku, ako nga dapat magsabi yan sa Rodolfo. Ay, yan na ba ang dalaga ninyo? Abay, napakaganda. Ay, sa wakas, hindi na tayo mahihirapan kumuha ng muse para sa San Isidro. Mindy, anak, magmano ka? Magandang umaga po, Kapitan. At mukhang matalinong dalaga pa. Thank you po. Ano nga palang may paglilingkod namin sa iyo, Kapitan? Sir Rodolfo, kailangan po namin ng tulong para sa renovation ng barangay hall. Sabi ko nga kung may aasahan kami, kayo nga lang talaga yun. Kapitan hindi ko naman nahayaang mapabayaan ng baryo.
Sige na, ako nang bahala sa materyales. Ay, nako! Talagang napakaswerte po ng baryo dahil sa inyo. Sa bawat papuri ni Kapitan, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng pagiging isang Montemayor. Isang paalala na hindi ako pwedeng magkamali. Sanay naman ako sa mga ganitong eksena. Bilang ako ang mabait na anak, si Daddy ang huwarang ama, at si Mami ang elegante at perpektong asawa. Grabe naman po. Hanga talaga ako sa pamilya ninyo. Uwarang kayo dito sa buong baryo. Naku, hindi naman, Kapitan. Maswerte lang talaga ako. Sa asawa at anak ko. At saka masaya po kami na nakakatulong sa baryo. Kahit sa maliit na paraan lang. Sabi nga nila, share your blessings. Ay, sige po. Hindi na rin ako magtatagal ha. May kailangan pa akong kausapin tungkol sa mga project sa barangay eh. Basta, Kapitan, ha. Asahan mo ang tulong ko. Magpapadala lang ako ng tauhan para sa mga materyales at gastusin. Ay, naku, maraming salamat po talaga. Ay, sige na, mauna na ako. Maraming salamat din po sa pagbisita, Kapitan. Manang, pakialis ng mga tasa sa mesa. Hindi mo kailangan magpakitang gilas palagi. Para naman yun sa baryo, Lucia. Pwede ba wag mo na ako simulan? Oh, para sa pangalan mo? Wala namang bago. Routine na nila to. Sa harap ng tao, sobrang okay. Pagdating sa bahay, ibang-iba. O bakit parang kasing haba ng ilong mo yung uso mo? Nakasimangot ka na naman oh. Alam mo ikaw, naiinis na ako sa'yo Inaasar mo pa ako. Pinapatawa lang naman kita. Bakit ba kasi irritable ka na naman ha? Pinagalitan ka na naman ng mami mo no? Ano pa nga ba? Ewan ko ba? Minsan parang hindi ko ramdam na pamilya kami. Pero Mindy, ang yaman nyo eh. Kilala yung pamilya ninyo. Tapos halos lahat dito natulungan ng magulang mo. Ano ba bang hinahanap mo ha? Sana nga hindi na lang kami mayaman. Baka mas masaya pa kami kung simple lang. Alam mo, kaya iniisip mo yan. Ay, tara na nga lang. Mamingwit na lang tayo ng isda. Nang umagang yun, masayang-masaya ako nakasama si Cyrus. Nag-iisa kong matatawag na kaibigan. Nilalapitan lang naman kasi ako ng ibang kabataan dahil gusto ng mga magulang nila na madali silang makahingi ng tulong sa daddy ko. Pero si Cyrus at si Tita Ines, ibang-iba sa kanila. Nay, nandito na po ako. Oh, may royal blood tayong bisita oh. Sa ulo ka talaga. Royal blood ka dyan. Ginawa mo pa akong prinsesa sa may palasyo Oh, anong ginagawa ng prinsesa ng San Isidro dito, ha? Tita naman Alam ko na po kung kanino talaga nagmana si Cyrus sa pang-aasar. Sige, pasok na kayo. Magpalit na muna kayo ng damit, ha? Basang-basa kayo. Baka mamaya mapagalitan ka na naman ng mga magulang mo. No, dito ka lang. Pahihiraman kita ng damit ko. Pero pasensya ka na ha, hindi to branded. Alam mo ikaw, asar ka talaga, no? Bilib na bilib talaga ako sa'yo, anak, ano? Kahit gaano pa kayaman ang pamilya mo, hindi ka mata-pobre. Hindi ka mapangmata. Tita, sila lang po yung mayaman, hindi ako. Kaya wala naman po akong dapat ibang malaki. Pero kung meron man po akong pipiliin, syempre yung pagiging mabuting tao pa rin. Nakakabilib talaga. Ibang-ibang ugali mo sa kanila. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala. Sa pananamit lang. Ikaw kasi simple. Si mami mo, laging elegante. Laging bongga. Ayun po ba? Hindi ko po talaga kayang pumorma ng ganun gaya ni mami. O yan, magbihis ka na para makauwi ka na. Baka hinahanap ka na rin sa inyo eh. Papagalitan ka na naman. Hindi naman po nila ako hinahanap. Pag nasa bahay sila, puro negosyo lang ang nasa isip. Kaya minsan hindi na po nila ako napapansin.
Nawala na ako. Pero mali pa rin anak. Kahit hindi ka nila pinapansin, kailangan nagpapaalam ka pa rin. Pwede po ba magpalit na lang po kami ni Cyrus? Ako na lang po dito tapos siya na lang po sa mansyon. Grabe naman. Aagawan pa ako ng nanay eh. Kung buhay lang si kuya, di sana. May kaagaw ako sa pagmamahal ni nanay. May kuya ka? Matagal nang patay ang anak ko. Bata pa si Cyrus ng mga panahon na yon. Ganun po ba? Sayang naman po. Kung nabubuhay pa siya di sana nakilala niya kung gaano kaloko tong bunso niyong kapatid. Ikaw, wala ka ba talagang kapatid? Wala nga po Sana meron. Para hindi na lang po ako yung laging nakikita at napapagalitan ni Mami. Uy, Inay! Ayos na po ba kayo? Ano nangyari? Nadulas lang sa kamay ko yung pinggan. Ay sige na, magpalit na kayo. Maghahanda ako ng ginataang saging. The best talaga kayo, Nay. Hindi talaga ako papayag na makipagpalit sa'yo ng buhay. Buong maghapon, tumambay lang ako sa bahay ni Cyrus at Tita Inez. Sa totoo lang, mas ramdam ko pa na pamilya ko sila kaysa sa sarili kong pamilya. Dahan-dahan akong pumasok ng bahay. Masyadong nakakabinging katahimikan sa loob. Tanging mga kasambahay lang ang nakita kong naglilinis. Oh, saan ka na naman galing, ha? Kanina ka pa hinahanap ng daddy mo. Kailan pa po kayo nag-alala kung nasan ako pumupunta? Sumasagot ka na, ha? Saan ka natutong sumagot? At ano yung suot mo, ha? Saan mo napulot yung parang basahan? Maayos naman po to. At hindi po to basahan. Paano na lang kapag nakita ka ng mga tao na ganyan, ha? Anak ka ni Lucia at Rodolfo Montemayor. Tapos ganyan ang itsura mo? Wala naman po pakialam sa akin ng mga tao. Lumalapit lang po naman sila dahil sa inyo ni Daddy. Sige na po, may gagawin po ako sa loob. Ipagpaliban mo muna yung gagawin mo. Pumunta ka sa library. Magbasa ka tungkol sa paghawak ng negosyo natin. Okay po. Ano naman ba kailangan ko aralin dito? Nakikita ko pa lang kayo, inaantok na ako Manang? Daddy? Kayo po ba yan? Grabe, tambakan pala ito ng mga papel ni Daddy. The Hidden Secrets. Ang likabok, ano ba yan? Halos wala akong maintindihan sa mga librong binabasa ko. Hindi naman kasi ako interesado sa aralin ng negosyo nila. Ang gusto ko talaga, maging doktor. Pero ayaw ni Mami dahil hindi raw ako makakapag-focus sa negosyo kung sakaling ako na ang hahawak. Papatawag na sana kita. Maganda ka na. Maghapunan na tayo. Umupo ka na. Oh, kumusta ang pag-aaral mo? Okay naman po, Mami. Daddy, kumusta po yung minihingi sa inyo ni Kapitan kanina? Yung maayos naman. Pinapabili ko na yung kailangan parang masimulan ka agad. Talagang maayos. Sanay ka naman sa pagpapakitang tao Siya, wag na yun ha. Nasa pag tayo. Kailan ba dapat? Kapag may bisita ulit? Damihan mo pa ang adobo. Di ba paborito niyo po yan? Salamat anak. Pero hindi lahat ng niluluto ko ay kayang linisin ang nakaraan. Ha? Ano pong ibig sabihin niyo, Mami? Daddy, okay lang po ba kayo? Okay lang ako. Ayos lang ako. Sige na, kumain ka pa. Tapusan na natin to. May mga bagay pa hindi dapat pinag-uusapan sa hapag Oo, tama ka. Ano po ba talaga nangyayari sa inyo? Hindi na po ako bata para hindi mapansin na may hindi kayo na pagkakasunduan. Ay, wala to anak. Kilala mo naman ang mami mo, hindi ba? Laging may kung ano nung patama sa akin
Minsan hindi ko na rin maintindihan eh. Tumayo silang pareho sa hapag kahit hindi pa tapos ang pagkain. Sa labas ng bahay, kami ang pamilyang hinahangaan. Pero sa loob, kami ang pamilyang hindi nagkakaintindihan. Parang ang lalalim ng galit nila sa isa't isa. Buong gabi akong hindi makatulog kahit hindi ko alam kung bakit. Alas 7 na pala. Inaantok pa ako. Anak, iwan ka na muna namin ng mami mo ha. Kailangan lang namin pumunta ng Maynila. May aasikasuhin lang. Sige po, mag-ingat po kayo sa biyahe. May gusto ka bang ipabili ha? Wala naman po, basta mag-ingat lang po kayo, okay na po ako doon. Sige na, alis na kami. Ano kayang gagawin ko ngayon? Busy naman si Cyrus at si Tita. Naglalako ng prutas sa palengke. Mukhang magbabasa na lang ako sa library. Nagbihis lang ako, uminom ng gatas sa kusina. Tapos, agad na ako nagtungo sa library. Paikot-ikot ako sa bawat shelves hanggang sa mapahinto ako sa tampakan ng mga papeles si Daddy. Hindi ko inaasahan na may makikita akong hindi pamilyar, lalo na noong bata pa ako. Ano naman ang box na to? Baka naman treasure. Grabe. Mukhang ang tagal nang hindi ito nagagalaw ah. Sulat? Ano to? Ba't mag-isa lang to dito sa loob? Para sa amang tumanggi. Tula ba to o letter? Para kanino? Kay Daddy? Roberto, ibig sabihin, batang lalaki yung nagsulat. Pero bakit nandito at nakapangalan pa kay Daddy? Ba't hindi pa ako alam? Habang binabasa ko ang sulat na iyon, hindi ko alam kung bakit bigla akong nilamig. Parang may dumaan sa batok ko na parang may nakatayo sa likod ko. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Pero bakit parang may bigat sa dibdib ko? Bakit ako nakakaramdam ng lungkot sa laman ng sulat na iyon? Patawad, Ama. Patawad, Ama. Bakit hindi mo ako kinilala? Teka, anong ginagawa ko dito? Natutulog ako ah. Ano to? Kilalanin mo ako. Ako ba yung nagsulat nito? Pero bakit? Teka, ano nangyayari sa akin? Panaginip lang to, Mendy. Panaginip lang to. Hindi to totoo. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Nakaupo na ako sa harap ng mesa. May papel at ballpen at nagsusulat ng mga salitang hindi ko alam kung saan nanggaling. Bigla ko naalala ang sulat na nakuha ko sa lumang box sa diary. Kinabukasan, maaga akong nagising. Magdayos ka na. Kakain na tayo ng breakfast. Ay, ano pang hinihintay mo? Kilos na. Ay, ano pa nangyayari sa akin? Simula nang mabasa ko yung sulat na yun, parang kakaiba na eh. Nagsusulat ako mag-isa. Salitang hindi ko naman alam, tapos napapanaginipan ko pa yung binatang nahulog sa tulay. Iha, naghihintay na kami sa lamesa. Pa, Daddy. Susunod na po ako agad. Are you okay, Iha? Parang hindi ka nakatulog. Hindi ko rin po alam, Daddy. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo ha, kung gusto mo magpa-doktor. Sasamahan kita kagad. At ano namang drama na naman yan, ha, Mindy? Kung wala po, Mami, okay lang po ako. Ay, siya nga pala. Kailangan kong bumalik na Maynila mamaya after breakfast. May aasikasuhin lang ako. Sigurado ka ba diyang business matters? O baka personal matters? Luciano ba? Pwede ba? Nasa harap tayo ng pagkain. Tigil mo na nga yung nonsense na yan. Pinapaalala ko lang sa'yo, Rodolfo, kahit kailan, hanggang kamatayan, hindi ko nakakalimutan ang ginawa mo noon. Wait, anong
Anong ginagawa mo noon, Daddy? Bakit parang paulit-ulit na lang ang sinasabi ni Mami yan? Wala iha. Matagal na yon. Tapos na yon. Wala nang dahilan para halongkatin pa yon. Hindi eh. Kasi araw-araw, ramdam ko na may galit kayo sa isa't isa. Na hindi matapos-tapos. Okay pa ba talaga tong pamilyang to? Tama pa ba na pinapakita niyo sa mga tao na huwaran kayo? Parang hindi naman. Anong sabi mo? Tama ang anak mo. Ikaw pa! Ayaw mo tanggapin yung nakaraan ko! Pwede ka na lumaya sa bahay na to! Sa unang pagkakataon, nakita ko si Daddy naggalit sa harap ng pagkain. Si Mami naman, nakataas lang ang kilay at tuloy pa rin sa pagkain. Parang sanay na siya sa ganoong sitwasyon nila ni Daddy. Kaya napagpasyahan kong tumakas ulit at pumunta sa ilog, malapit sa bahay ni Cyrus. Uy, baka madisgrasya mo pa yung mga isda dyan. Bigat na mukha mo. Ano naman yan, ha, Mindy? Nakakainis kasi sa bahay eh. Parang mas lumalala na yung away ni Mami at Daddy. Di ba kasi pinag-aawayan nila? Hindi naman siguro pera. Kasi hello, ang dami nyo nung ganun, di ba? Di ko rin alam eh. Pero lang yung sinasabi ni Mami. May kasalanan daw si Daddy noon hanggang kamatayan. Hindi niya makakalimutan. Grabe, mukhang mabigat nga. Pero bakit hindi mo nalang tanungin sila ng diretsahan? Abay, 20 ka na, Mindy. At hindi ka na bata para iwasan ka nila. Sinubukan ko na. Pero wala. Wala akong makuha ang sagot kahit anong pilit ko. Pwera na lang kung sinasadya talaga nilang itago sa'yo. Huwag mo na masyadong isipin. Kita mo, yung mata mo, puro eye bags na. Maikwento ako sa'yo. Pero huwag kang tatawa. Hindi kasi ako nakatulog kagabi. Para akong nanaginip tapos pagising ko parang totoo pala. Ha? Paano nangyari yun? At kailan ba ako tumawa sa problema mo? May nakita kasi akong sulat sa box sa library ni Daddy. Nakasulat, para sa amang tumanggi. Para sa amang tumanggi? Tama bang narinig ko? Nay, kanina pa po ba kayo dyan? Ano nga ulit yung sinabi mo? Para sa amang tumanggi? Yan ba? Tita, bakit po? Oo nga, Nay. Parang alam niyo yun. Wala. Wala. Sige na. Magluluto muna ako ng pananghalian, ha? Huwag mo nang pansinin yun. Minsan weird din talaga si nanay. Ano nga ulit yung tungkol sa sulat? Ayun nga. Naginip ako na may sinusulat ako. Tapos nung nagising ako, nakaupo ako sa harap ng mesa at nagsusulat nga ako. Parang may ibang humahawak sa akin. Gising ako, Cyrus. Ramdam ko bawat galaw. Pero hindi yung sumusulat. Ang weird na. Baka naman dahil sa mga kung ano-anong pinapanood mo. Nadadala mo sa panaginip. Hindi habang sumusulat ako, may lungkot akong nararamdaman, hindi galit. Basta sobrang bigat. Tapos ewan ko ba, may binatilyo akong napapaniginipan na tumalon sa tulay. Ay! Ayos na po ba kayo? Huwag po kayong gagalaw. Ako na magwawalis. Oh, tita, okay lang po ba kayo? Bakit parang ang putlaan niyo po? Wala. Sige, papasok muna ako sa kwarto. Nagtataka ako sa kinikilos ni Ate Inez nung mga oras na iyon. Pagkatapos magwalis si Cyrus ng nabasag na pinggan, nagpaalam na rin ako sa kanya para umuwi. Simula kasi nang mabasa ko yung sulat sa box na yon, may kakaiba na rin akong nararamdaman. Parang nangihina ako na hindi ko maipaliwanag. Ay, magandang tanghali, Miss Montemayor. Magandang tanghali po, Kapitan. Hindi na lang po. Kahit wag niyo na pong Miss Montemayor. Ay, sige, kung yan ang gusto mo, walang problema. Ay, saan ka pala galing? Sa kaibigan ko lang po, Kapitan. Sa bahay ba ni Ines? Opo, sa kanila nga po. Ano pong ibig nilang sabihin?
Yung nakaraan tungkol kay Mami at kay Tita Ines. Wala yun. Alam mo naman yung mga tao dito eh. Lahat na lang pinapansin. Lahat ginagawang kwento. Ay, oo nga pala. Pakisabi sa daddy mo maraming salamat sa tulong sa project ng barangay ha. Makakarating po, Kapitan. Mauna na po ako. Daddy, akala ko po ba may pupuntahan kayo? Hindi na po ba kayo natuloy? Mindy, may tatanong kami ni Daddy mo sa'yo. At sana, magsabi ka ng totoo. Ano po yun? May nakita kami sa mesa ng opisina mo. Sulat kamay mo ito, hindi ba? Kilala kong sulat mo. Hindi ako pwedeng magkamali. Mga lihim na tanging pamilya lang ang nakakaalam. Yung panaginip ko kagabi. Ikaw ba nagsulat nito? Hindi po. Huwag mo kaming gawing tanga, Mindy. Sulat kamay mo ito. Saan mo narinig ang mga salitang to? Sobra na ito, Rodolfo. Hindi ito simpleng biro. Walang dapat makalam nito. Daddy, Mami, ano po ba yung tinatago niyo sa akin? Wala iya. Sige na, pumasok na sa kwarto ba? Nang sumapit ang gabi, nagdesisyon akong huwag matulog. 11:00 na, madilim na sa kwarto, bukas ang bintana at malakas ang ihip ng hangin. Hindi ko na hinintay na mangyari ulit na parang may sumusulat gamit ang kamay ko. Kailangan ko siyang harapin at pigilan. Nasa mesa lang ako, naghihintay sa harap ng papel at ballpen. Pahigpit ko itong hawak. Ako ang may hawak sa sarili ko. Hindi ba ako makakontrol? Ako to at kamay ko to. Nararamdaman na kita. Tigilin mo ako. Sino ka ba ha? Bakit mo ako ginaganito? Hindi ko ginagalaw ang mga daliri ko, pero kusa itong sumusulat. Parang may sariling buhay. Dahan-dahan, mas malinaw kaysa ng naunang gabi. Hindi ko maipaliwanag, pero unti-unting lumilitaw ang mga letra. At ang nakasulat doon, hindi ko siya mapipigilan. Noong gabing yun, hindi ko alam kung panaginip pa ba talaga ang matatawag. Sino ka? Tagal ka na bang nandyan kasama ko? Hindi ito panaginip. Ramdam ko yung bigat ng bawat sulat niya. Tapos na. Ako ang anak na itinakwil. Hindi ito totoo. Hindi totoo yung mga sinusulat mo. Cyrus. Mabuti na lang nagising ka pa. Kamusta? Nanaginip ka na naman ba? Ang ginagawa mo dito? Baka mo makakita sa'yo. Baka kasi managinip ka na naman eh. Kaya sinuguro kong gising ka. Ano ba nangyari? Bakit namumutla ka? Basahin mo. Anong ibig sabihin nito na ama ko siya? May anak pa ba yung tatay mo? Hindi ko alam eh. At kung meron man, bakit hindi ko alam? Teka, hindi kaya totoo yung chismis na naririnig ko dati sa mga matatanda? Na may batang tinanggi ng ama kasi malaking kahihiyan? Tapos narinig ko pa yung pangalan ng tatay mo. Ibig sabihin, posibleng may anak pa si Papa sa iba. Hindi ko alam. Basta, yun lang yung paulit-ulit na naririnig ko doon eh. Bakit hindi mo talangin si mami mo? O si daddy? Ay, sa tingin mo ba aamin sila ha? O anong balak mong gawin? Kanina pag uwi ko, pinakita nila sa akin yung letter. Nakuha daw sa table ni daddy sa opisina niya. May sulat din doon. Kawig ng sulat ko. Pero wala akong matandaan na sinulat ko yun. Huwag mong sabihin, minumulto na kayo dito. Magtago ka, Dre. Iya, gising ka ba ba? Ay, nako. Muntik na tayo dun eh. Ay, bakit ba kasi sumugod ka ng ganitong oras? Paano kung may makahuli sa'yo sa labas ha? Tsaka baka nag-aalala na rin si tita eh. Huwag ka na mag-alala. Tulog na si nanay. Umuwi ka na. Baka mahuli ka ni daddy. Baka kung ano pang isipin nila. Basta kung kailangan mo ng tulong. Alam mo naman kung saan ang bahay ko, di ba?
Oo na, sige na. Umalis ka na. Baka may makahuli pa sa'yo eh. Totoo kayang sinabi ni Cyrus. Di baka may anak sa labas si Daddy? Kaya pa, palagi silang nag-aaway ni Mommy. Gulong-gulo ako sa mga naiisip ko. Dinampot ko ang papel at paulit-ulit ko itong binasa. Mas nagulat pa ako nang may maramdaman akong parang malamig na dumadaan sa likuran ko. Nahiga ako sa kama at palingalinga lang sa paligid. Takot na takot akong pumikit noong mga sandaling iyon. Manang! Ano nangyari sa antigo kong aparador, ha? Hindi na ba yan nililinis? Mami, ano pa yan? Ang aga-aga pa oh. Ano nangyayari sa mga gamit natin? Parang nabubulok. Tagal-tagal na natin gamit to ah. Yung mga antigong gamit ko, bakit parang nagiging pulbos? Bakit ganito? Oo, walang problema dito. Maayos ang Oh, Daddy, ano pong nangyari dyan sa boses niyo? Parang wala. Rodolfo, ano nangyayari sa'yo? Maayos ang lahat. Lumipas pa ang mga araw at napapansin ko na yung mga kagamitan namin sa bahay. Hindi man nababasag at hindi ninanakaw, pero parang unti-unting nasisira at nagiging pulbos, parang lupa. Pati si Daddy, tuwing magsisinungaling siya tungkol sa kalagayan ng mansyon, bigla siyang nawawalan ng boses na parang may pumipigil. Ano ba itong nangyayari sa bahay na ito? Mami, ano nangyari sa mga halaman niyo? Parang kusang nalalanta. Hindi ko rin alam. Pati ang mga alahas ko nangingitim. Puro ginto naman ang mga ito. Manang, pakibuksan nga ang gate. Hindi ko na alam kung anong klaseng kababalaghan ito sa bahay na to. Teka, ano nangyayari? Bakit nandito si Kapitan? Magandang hapon po sa inyo, Mr. Montemayor. Magandang hapon din, Kapitan. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Mr. Montemayor, kailangan po natin mag-usap eh. May problema ba, Kapitan? Yung mga materyales na ipinadala nyo para sa proyekto ng barangay, yung mga bakal, kahoy, semento, nabulok po sila kagad eh. Hindi lang basta sira. Parang inaagnas mula sa loob. Di lang pala sa bahay namin. Pati sa labas kumakalat na. Teka, imposible yon. Dekalito ng mga yon. Hindi kaya dinaya kayo ng tindahan? Abay lang araw pa lang pero inanay na. Bulok na. May mga nagsasabi pa nga. Baka malas o sumpa daw galing sa mansyon. Paano pong magiging sumpa, Kapitan? Walang sumpa. Kalokohan yan. Kayo na nga ang binigyan. Nagreklamo pa kayo. Mga walang utang na loob. Hayaan niyo na po, Kapitan. Papupuntahin ko kagad yung tauhan ko sa barangay hall para makita nila ng maayos ha. Teka. Ano nangyari sa mga gamit ninyo? Parang ganun din. Parang bulok at naaglas. Wala Mr. Montemayor, anong nangyari? Bakit hindi lumalabas yung boses ninyo? Hindi ko rin alam eh. Bigla-bigla na lang nawawala ang boses ko. Ay, naku, kung may problema po kayo dito sabihin nyo lang ha. Baka po makatulong ako. Maraming salamat, Kapitan. Pasensya na rin sa aberya doon sa mga materyales ha. Di po kaya sinusumpa talaga tayo? Anong sinasabi mong sumpa-sumpa, ha? Walang ganon. At sino namang susumpa sa pamilya natin, ha? Aber? Kung magpa-albularyo po kaya tayo. At ano namang magagawa ng albularyo na yan? Tsaka, baka kung ano pa sabihin ng mga tao tungkol sa atin. Mami naman mas iniingatan mo pa yung sasabihin nila kaysa alamin kung ano nangyayari sa bahay natin. Oo, kasi ito na lang ang meron ako. Mawawala pa ba? Lucia, tama na. Hindi ako makapag-isip na maayos sa taas ng boses mo eh. Ang sabihin mo, hindi mo talaga alam simula at simula
ang lahat ng ginagawa mo. Ano ba? Hindi ba kayo nagsasawa kakaaway? Mag-asawa pa ba kayo? Kasi ako hindi ko na alam kung pamilya pa ba tayo eh. Tumakbo ako papunta sa kwarto ko. Pabagsak akong nahiga. At hindi ko na mapigilan ang mapahagulgol. Sawang-sawa na ako sa mga sigawan at away ni na mami at daddy. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung saan nanggaling ang galit nila sa isa't isa. Uy, totoo ba yung kumakalat na chismis? Tungkol sa bulok na materyales sa binigay ng daddy mo? Kulang-kulang na ako, Cyrus. Hindi ko na alam. Parang may sumpa na ewan sa pamilya namin. Bakit nangyayari to? Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Hindi natin alam. Baka may naiinggit sa pamilya nyo at ginawan kayo ng hindi dapat. Nay, sinasabi niyo ba na parang kulam? Kung kulang man yun, sino namang gagawa nun sa kanila? Wala naman ako natatandaan na may inaway sila o binastos eh. Hindi lahat ng masama nakikita ng mga mata, anak. Minsan, yung hindi sinasabi, yung pinaparamdam lang, mas masakit pa sa pagsigaw-sigaw. Ibig niyo sabihin, posibleng may malaking kasalanan sa nakaraan ng pamilya ni Mindy. Hindi ko masabi, pero ang mas mabuti, kumbinsihin mong mga magulang mo na lumapit kay Tandang Bastian bago pa mahuli ang lahat. Nakakatakot naman yung sinasabi niyo, Nay. Hindi ito pananakot, anak. Pagmamalasakit ito, lalo na sa mga Montemayor. Sige po, sisikapin ko. Papapayag sila na humingi ng tulong sa albularyo. Hindi ko maiwasang mapatingin kay Tita Ines. Parang may alam din siya tungkol sa pamilya namin. Pero wala akong lakas na loob na magtanong. Baka kung ano pa ang isipin niya. Kinagabihan, muli ko na namang naramdaman yung kakaibang nangyayari sa akin. Wag! Tigilan mo yan! Ano ba gusto mo sa akin ah? Iya, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Ano na naman bang ginagawa mo? Hindi ka ba natutulog? Pasensya na po. Okay lang po ako. Anong ginagawa mo sa pader? Bakit ang daming sulat dito? Piliin mo ako, Ama. Huwag mo akong kakalimutan. Sino nagsulat niyan, ha? Hindi ko rin alam eh. Basta gumagalaw na lang po mag-isa yung kamay ko. Sa totoo lang, natatakot na po ako. Mukhang kailangan na natin puntahan yung sinasabi nilang Tandang Bastian. Yung matandang albularyo? At ano naman kaya ang magagawa nun para matigil itong kababalaghan sa pamilya natin? Hindi na normal to, Lucia. Yung mga sulat na paulit-ulit ko nakikita sa mesa ko. Sulat kamay yan ang anak mo. Pero hindi po ako yung nagsusulat nun, Daddy. Hindi ko alam kung maniniwala kayo pero parang may sariling buhay yung mga kamay ko. Ewan ko sa inyo, mag-ama. Kung hindi nawawala ng boses, nagsusulat naman ng kung ano-ano. Naiintindihan ko si Mami. Kahit ako, hindi ko rin maintindihan ang nangyayari sa akin. Pati na rin sa pamilya ko. Bigla ko naalala ang sinabi ni Cyrus. Baka nga kulam ang nangyayari sa amin. Kinabukasan, mas matindi pa ang nangyari sa bahay namin. Diyos ko, anong kamalasan ba itong dumapo sa pamilya ko? Bakit pati ang bahay na pinaghirapan namin ganito? Hindi na nakakatuwa to. Kung malas man to, kailangan na natin kumilos bago mawala pa ang lahat. Anong gagawin mo? Kukuha ng albularyo para lokohin lang tayo sa mga sasabihin niya? Ano ba, Lucia? Sumusobra ka na, ha? Pwede bang tumulong ka na lang sa pamamagitan ng pananahimik? Pwede po ba? Huwag na kayong mag-away. Paano kung dahil dito kaya tayo winamalas? Bahala kayo kung ano ang gusto ninyong gawin. Daddy, hindi kaya may kinalaman to sa nangyayari sa akin?
Lalapit tayo sa albularyo para matapos na itong lahat. Anong ginagawa niyo rito? May gusto lang po sana kaming ilapit sa inyo. Ay, sige, pumasok kayo. Sigurado pa kayo sa pinaggagawa ninyo? Paano kung malaman ng lahat na nagpunta tayo dito? Lahat ng lihim pwedeng mabunyag, Mrs. Montemayor. Wala akong lihim, ha? Maupo kayo. May kukunin lang ako sa loob. Hindi ba kayo natatakot sa kanya? Kung ano-ano yung nakasabi to. Mga hayop, mga halaman. Pwede ba tumigil ka na? Kasama mo ko. Wala kang dapat ikatakot. Matagal mo nang iniiwasan ang gabing ito. Wala akong iniiwasan na. Mukhang nawawala ang boses mo. Tuwing hindi ka sigurado sa sagot mo. May nakikita rin po kaming anino tuwing nawawala yung boses ni Daddy. May aninong sumusunod sa kanya. Nabubulok ang mga materyales namin, pati sa proyekto ng baryo. May hindi lang aninong sumusunod sa'yo, kundi konsensya, Mr. Montemayor. Wala naman akong ginawang masama. Sa tuwing tumatanggi o hindi sigurado si Daddy sa sagot niya, bahagyang nawawala ang boses niya. Binuklat ni Tata Bastian ang hawak niyang libro at bigla siyang bumulong-bulong, parang nagdarasal. Tata Bastian, ano po yung nangyayari sa amin? Kalag, yan ang meron sa pamilya ninyo. At ikaw ang napiling niyang pasahan ng galit, iha. Ako po? Bakit po ako? Anong sinasabi ninyo? At sino namang magpapasa ng galit? Isang tao lang ang may kakayahang gumawa sa inyo nito. Isang taong may matindi kayong pagkakautang. Buhay man o materyal. At anong kinalaman ng anak ko sa nangyayari? Ang Kalag, hindi naman nakit ng diretsyo. Hindi niya ginagamit ang anak ninyo dahil sa galit. Ginagamit niya si Mindy kasi siya lang ang pwedeng makaintindi sa kanya. Kaya po ba, tinadaan niya ako sa sulat? Oo, iha. Ano po bang dapat namin gawin? Kailangan kitang makausap ng solo, Mr. Montemayor. Sige po. Anak, dali mo muna sa kotse ang mami mo, ha? Opo, Daddy, Mami. Tara na po sa kotse. Kung sino man ang gumawa nito sa pamilya natin, magbabayad. Mami, may pinagkakautangan po ba kayo ni Daddy noon? Wala. At wala kami sino mang inagrabyado sa baryong ito. Sino naman po kayong pwedeng gumawa nito sa atin? Kung sino man siya, malalagot siya sa akin kapag nalaman ko. Nagulat kami ni Mami nang biglang mag-alarm ang kotse habang nasa loob kami. Hindi ko na rin maintindihan kung anong klaseng kaluluwa ba to o multo ang gumagawa sa amin ito. Ang malinaw lang, may itinatago sila sa akin. Ilang sandali lang, lumabas na rin si Daddy. Pag-isipan mong mabuti yung sinabi ko, Mr. Montemayor. At anong sinabi niya? Sinong gumawa nito sa atin, ha? Umuwi na tayo. Gusto ko na magpahinga. Palagi mo nilang ba akong iiwasan? Tatakasan tong mga problema? Hanggang kailan, ha? Lucia, pwede ba? Tumahimik ka na! Di ako makapag-isip ng maayos eh! Hanggang ngayon nagtatalo pa rin po kayo. Seryoso na yung nangyayari sa atin. Bakit kailangan pa magpangayan? Dahil wala kang alam. Kaya huwag kang makialam sa amin ng daddy mo. Anak niyo ako! At may pakailam ako, Mami. Sana ngayon na may problema tayo, maramdaman ko man lang na pamilya tayo. Umuwi na tayo! Tahimik ang mansyon pag-uwi namin. Walang gustong magsalita, pero mas nakakabingi yung katahimikan. Papasok na sana ako sa kwarto nang marinig ko na nag-aaway na naman sila sa loob. Hahayaan ko na lang sana,
Pero parang kailangan ko silang pakinggan. Hindi na ito basta-basta, Rodolfo. Hindi na ako magdadalawang isip. Alam ko na, siya lang ang pwedeng gumawa nito sa atin. Lucia, huwag na nating! Yung babaeng haliparot na yon, sigurado akong siya lang ang may dahilan para gawin ito sa atin. Sino? Sinong tinutukoy ni Mami? Huwag kang mag-akusa ng walang ebidensya! Eh, sino pa ba? Siya ang may dahilan para maghiganti. Ibig sabihin, tinatago nga sila sa nakaraan. Ano kaya yun? May anak ba si Daddy sa iba o baka si Mami? Hindi siya may gawa nito! Mukhang sigurado ka. Hanggang ngayon, siya pa rin? Tama na nga, Lucia! Hindi na natin sila dapat isinasama sa problema to! O baka naman, may dahilan ka para protektahan sila. Hindi sila ang problema! Kung hindi siya, sino at ano? Hindi ko alam! Tigilan na natin to, Lucia. Huwag na tayong mandamay ng mga taong hindi naman dapat. Oo, alam ko. Malaki yung pagkakamali ko sa'yo noon. Pero pinagsisisihan ko na yun. Pinagbayaran ko na! Daddy, ano po bang malaking kasalanan ng nagawa mo para ganito kagalit si Mami? Ano pong meron sa mga sulat na to? Bakit nangyayari to sa pamilya ko? Nang gabing iyon, hindi ko na naman makontrol ang sarili ko. Gising ako, alam ko. Pero yung kamay ko, parang may kusa at nagsusulat ng paulit-ulit. Ramdam ko ang bawat lungkot at sakit sa presensya niya at tindi ng galit. Hinayaan ko na lang ang sarili ko. Hinayaan kong gamitin niya ang pamilya ko. Wala kang kasalanan. Hindi ikaw ang dahilan ng galit ko. Ha? Pero bakit? Hinayaan mong maramdaman ko to. Sino ka ba talaga? Handa ako makinig sa'yo. Kung gusto mo, magsalita ka. Sinabi sa amin ni Tata Bastian. Kalag daw to o kulam. Sinong hintusan mo para gawin to? Sino? Yeah. Ano nangyayari dyan sa loob? May narinig akong parang may nabagsak sa saiga. Daddy! Oh, anak! Ano nangyari sa'yo? Hindi ko na po alam eh. Nagsusulat ako pero hindi ako yung gumagawa. Parang hindi ako to. Hindi ka dapat nadadamay sa problemang to. Sino ka? Sino ka nakausap mo, Iya? Daddy, may lalaking nakatayo sa salamin. Tuguan pero nakangiti. Lalaki? May wala naman anak ka. Ano ba itong kababalaghan na to, ha? Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Matatapos din po ito, Daddy. Tutulong ako. Hanapin natin ng solusyon. Buong gabi akong hindi makatulog. Alam ko nahihirapan na rin si Daddy sa sitwasyon namin. Habang si Mami naman, wala nang ibang ginawa kundi sisihin si Daddy sa mga nangyayari. Kinabukasan, isang masamang balita ang natanggap ng pamilya namin. Hindi yan maaari! Hindi pwede ito, Rodolfo! Gumawa ka ng paraan! Oo, ako na bahala. Gagawa ko ng paraan. Puro kamalasan na lang ang nangyayari sa pamilyang ito! Daddy, ano pong nangyayari? Nasunog ang isa nating hardware sa bayan, anak. Ha? Ano? Paano pa nangyari yun, Daddy? Hindi ko rin alam, Mia eh. Sige na, kailangan kong puntahan na. Baka may isasalba pa sila. Mindy? Tita, kailangan ko po ng tulong. Uy, anong nangyari sa'yo, Mindy? Ba't ka umiiyak? Halika, pumasok ka muna. Sa loob tayo mag-usap. Maupo ka. Kukuha kita ng tubig. Dahil ba to sa kumakalat na balita? Na kinukulam daw ang pamilya nyo?
Tsaka, yung nasunog na hardware sa bayan? Cyrus, hindi ko na alam ang gagawin ko. Nagsimula lang to nang nakita ko yung sulat sa library ni Daddy. Uminom ka muna. Ha? Pakalmahin mo sarili mo para makapag-isip tayo ng paraan. Tama si nanay. Hindi pa kayo lumapit kay Tata Bastian? Lumapit na. Pero sabi niya, kalag daw ang may gawa ng lahat ng to. Galak? Ano naman yun? Pero daw yung kulam. Gamit ang espiritu ng namatay. Tapos ako yung napili niyang pagdaluyan ng galit laban sa pamilya ko. Roberto. Nay, bakit yung nabanggit ang pangalan ni Kuya? Wala anak. Naalala ko lang bigla ang kuya mo. May mga nangyayari sa bahay namin. May anino, may sulat. May lalaki ako nakikita sa salamin duguan pero nakangiti sa akin. Ha? Puno na nga ng kababalaghan ng mansyon ninyo. Narinig ko sila ni Daddy na nag-uusap. May pinag-aawayan silang babae. Pero hindi nila binanggit ang pangalan eh. Anong sabi nila? Siya raw po yung pinagginalaan ni Mami na pwede gumawa ng kulam na to. Dahil sa kasalanan ni Daddy noon. Grabe naman pala yung babaeng yan kung ganun. Ang sama niya para gawin niya sa inyo. Pero pinagtanggol po siya ni Daddy. Sabi niya hindi kayang gawin yun. Baka nagkakamali lang si Mami. At sigurado ako, may koneksyon yung lalaking nakita mong sugatan sa salamin. Yun din po ang gusto kong malaman eh. Tuwing nagpapakita siya, nagsusulat naman ako. Ang sinasabi sa sulat, gusto lang daw niyang makilala ng ama niya. Ay, yun ang sinabi niya? Opo, tita. Sa akin pa po lahat ng sulat. Na kung sino mang kumokontrol sa akin para magsulat. Nang umagang yun, kahit papano, gumaan ang pakiramdam ko nang maikwento ko sa kanila ang lahat. Pero hindi nakaligtas sa akin yung kakaibang kilos ni Tita Inez tuwing binabanggit ko yung sulat na nagagawa ko. Parang may alam siya kasi nangingilid ang mga luha niya. Ano ba klaseng kamalasan nito, Rodolfo? Unti-unti na nawawala sa atin ang lahat ng pinaghirapan natin. Tapos yung anak mo, parang sinasapian pa ng masamang espiritu. Hindi ko rin alam eh. Wala na ako alam. Wala akong sagot kung ano ba talaga nangyayari sa atin. At sa anak mo, ang dami ko nang iniisip, Lucia. Kailangan kong puntahan ng taong gumagawa nito sa atin. Makikita niya kung sinong kinalaban niya. Huwag mo nang palakihin patungkol, Lucia. Eskandalo gagawin mo. Anong iskandalo, Daddy? Ipaubayan mo na sa amin to, Iya, ha? Umakyat ka na sa kwarto mo at magpahinga. Bukas sa bukas, hahanap ako ng mas magaling na albularyo para matigdan ka. Mindy, ikaw na magbukas ng gate. Wala nang mga kasambahay natin. Wala na tayong mauutusan. Ay, magandang umaga, Iha. Magandang umaga rin po, Kapitan. Ano po kailangan niyo? Gusto ko... Anong ginagawa niyo rito, Kapitan? Kung hihingi kayo ng tulong sa asawa ko, wala na kaming maitutulong. Hindi po kami hihingi ng tulong, Mrs. Montemayor. Magandang umaga, Kapitan. Anong may paglilingkod ko? Gusto ko lang ipaalam. Kung kailangan niyo ng tulong ko hindi bilang kapitan. Pero bilang kaibigan. Magsabi lang kayo, ha? Saan po kami, Kapitan? Wala kayong dapat alalahanin. Balalampasan ng pamilya namin to. Ang totoo, naandito kayo para kumuha ng chismis na ipakakalat sa baryo. Alam namin pinagpipiestahan na kami ng mga tao kapag nakatalikod kami. Mami, tama na. Wala naman po mas mangbalak si Kapitan sa atin. Nandito lang po siya para tumulong. Ay, manang-mana ka nga sa ama mong marupok at madaling utuin. Diyan na nga kayo! Naku, pasensya na po kayo sa asawa ko, ha? Nai-stress lang siguro sa mga nangyayari sa amin. Naku, naintindihan ko, Mr. Montemayor.
Gusto ko lang talagang tumulong. Alam kong grabe na yung pinagdadaanan ninyo eh. Kung hindi nyo po mamasamain bakit hindi kayo magpatulong kay Tata Bastian? Lumapit na kami. Sabi niya, kalag daw ang gumagawa nito sa amin at si Mindy ang ginagamit para ituloy ang galit sa pamilya ko. Hindi daw po ba kaya ni Tata Bastian na gawa ng paraan para umalis? Meron. Pero hindi ko alam kung kakayanin ko eh. Ibig sabihin, sinabi ni Tata Bastian sa'yo yung paraan para matigil to. Pero hindi niyo ginagawa. Bakit, Daddy? Dahil gusto kitang protektahan. Sa kahihiyan, anak. Daddy, hindi pa ba kahihiyan yung nangyayari sa atin ngayon? Inaalala mo pa rin ang sasabihin ng mga tao kasi tingin nila, huwaran tayo. Dad, please! Hindi mo naintindihan, anak. Mahirap yung gagawin ko. At hindi ko alam kung kaya ko. Wala akong karapatang makialam. Pero mukhang tama ang anak ninyo, Mr. Montemayor. Kita ko ang pag-aalinlangan sa mukha ni Daddy. Pero alam kong mabuti siyang ama at gagawin niya kung ano ang tama at kung ano ang makabubuti sa amin, lalo na sa akin. Nagpasalamat din ako kay Kapitan dahil sa pag-alok niya ng tulong. Agad na umalis si Daddy at pagbalik niya, kasama na niya si Tata Bastian. Alam kong mahirap yung gagawin mo, Mr. Montemayor. Nakasalalay dito ang dignidad ng pamilya mo. Pero mas matimbang pa rin ang pagiging asawa at ama mo kaysa kahit anong kapalit. Rodolfo, mag-isip ka. Ano ba? Mas okay na mawalang lahat na meron tayo kaysa kaladkarin mo sa kahihiyan ng pamilya natin. Ano na lang ang sasabihin ng angkan ko? Lucia, panahon na para tapusin to. Anak! Ano nangyari sa'yo? Hayaan mo na, Mr. Montemayor. Nandiyan sa katawan niya ang kalag. Daddy, tulungan niyo ako! Sige lang, Iha. Huwag mo siyang labanan. Hayaan mong isulat niya yung gusto niyang sabihin sa atin. Hindi ako basta-basta aalis hanggat hindi ninyo tinatanggap sa puso niyo na kilalanin ako. Sino ka mang halimaw ka? Magpakita ka! Harapin mo kami ng personal! Para sa amang tumanggi. Ako bang kailangan mo? Pagpapahirapan ng anak ko! Ako na lang! Ako na lang! Tanggapin mo ang tinalikuran mo. Tama na! Hindi ko na kaya! Hindi ko na kayang kontrolin to! Anak! Patawarin mo ko sa lahat ng to! Daddy, ramdam ko yung lungkot ng presensya niya. Hindi ko alam kung sino siya, pero ako yung pinili niyang gamitin. At ewan ko, ramdam ko na mabuti siyang tao. Gusto lang niya matanggap ng ama niya. Tigilan niyo na yung kalokohan. Kailanman, hindi na makagaganti ang mga espiritu kung totoo man niyang pinagsasabi ninyo. Hindi ko hinihiling na maniwala ka kagad. Pero partikan itong kalaga. At alam kong may magagawa ka rin para matapos ito. Kung ayaw mo makialam, manahimik ka na lang, Lucia. Pag-iusap, yan na lang ang may tutulong mo sa amin. Sa anak mo! Ayoko nakikita siya naghihirap dahil sa kasalanan ko noon. Nay, ano ba ginagawa natin dito? May dapat lang akong harapin at tapusin, anak. Si Tita Ines at Cyrus, yung boses na yun Bakit sila nandito? At ikaw? Anong ginagawa mo sa pamamahay kung babae ka? Lucia, ano ba? Magulos-sili ka nga! At talagang ipinagtatanggol mo pang halip-parot na yan sa harap ko? Mami, anong nangyayari? Bakit galit na galit ka kay Tita Ines? Tita, ibig sabihin, magkakilala kayo ng babaeng yan? Opo, Mrs. Montemayor. Ako po si Cyrus, anak ni Nanay Ines. Kaibigan ko po si Mindy. Ha? Teka! Kaibigan mo ang anak ng babaeng ito? Opo, Mami. Sila lang po yung naging totoo sa akin dito sa baryo. Sila lang yung masasabi kong kaibigan.
naman anak ko, Ines? Huh? Pini-brainwash mo pa? Uy, teka lang. Hindi po ko ng nanay ko, Mrs. Montemayor, ha? Mukhang hindi pa alam ng anak mo kung anong klase kang babae, Ines. Lucia, tama na! Huwag sa harap ng mga bata! Bakit? Nahihiya ka nang malaman nila kung sino si Ines Santiago at si Rodolfo Montemayor? Ha? Hindi ka pa rin nagbabago, Lucia. Hanggang ngayon, tuwang-tuwa ka pa rin na ipahiya ako. Deserve mong mapahiya. Malaki ang kasalanan mo sa akin. Best friend kita. Noon. Pinakamamahal ko. Mag-best friend kayo ni Tita Ines? Teka, bakit hindi namin to alam? Lucia, honey, please! Itigil mo na! Pag-usapan natin ito na tayong dalawa lang. Huwag na natin idamay ang mga bata! Ito ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng Kalag para ituloy ang galit sa kanila. Ano po? Nahihiya ba kayo na malaman nila kung paano ninyo ako pinagtaksilan? Kayong dalawa? Daddy, ano to? Totoo ba yung sinasabi ni Mami tungkol sa inyo ni Tita Ines? Nay, totoo ba to? Ano, Ines? Bakit hindi mo masagot ang anak mo? O gusto mo na magkwento ako kung paano mo inakit ang asawa ko? Sa hapon na yun, kasabay ng malakas na simoy ng hangin, isang nakakagimbal na revelasyon ang maririnig namin ni Cyrus tungkol sa mga magulang namin. Ito pala ang kitagal na nilang itinatago sa amin. Nagkaroon ng relasyon si Daddy at si Tita Ines. Kaya ganun na lang ang galit ni Mami kay Daddy. Tawagin mo ako sa kahit anong gusto mo. Haliparot, mga agaw kabit. Pero hindi mo maikakailala kayong dalawang dahilan kung bakit nagpakamatay ang anak ko. Wala kayong puso. Ang gusto lang ng anak ko, kilalanin mo siya. Kahit hindi na sa publiko. Kahit kami-kami na lang. Pero anong ginawa ninyo? Ha? Malinaw na ngayon. Hindi si Ines o si Mindy ang gumagawa ng kulam, kundi ang namatay na anak ni Ines. Si Mindy ang ginawa niyang tagapagsalita sa lahat ng gustong mangyari. Paano mangyayari yun kung patay na siya? Ang Kalag, dumadaan sa kaluluwang hindi matahimik. Kumakapit siya sa totoong nakakaintindi sa kanya. At si Mindy, siya yun. Pero bakit hindi ako? Kapatid niya rin naman ako. Dahil si Mindy, kadugo ng ama niya. Kadugo ni Mr. Montemayor. Kapatid ko, nagsusulat ng mga letters tuwing hating gabi. At talagang hanggang kamatayan, gusto pa rin magpakilala ng anak mo, Ines. Hindi ako naghahabol sa asawa mo. Alam kong ikaw ang mahal ni Rodolfo, Lucia. At alam mo rin yun. Eh kung mahal niyo ako talaga, bakit nagkaroon kayo ng dalawang anak? Aaminin ko, nagkamali ako sa'yo. Pinagsisisihan ko ang lahat. Lalo na nung iniwan ako ni Rodolfo kasi mas mahal ka niya. Kaya po ba ang bait-bait niyo sa akin, tita? Dahil alam niyo na anak ako ni Daddy. Hindi, anak. Minahal kita bilang anak. Kasi nakita ko sa'yo na mabuti kang bata at malayo sa ugali nila. Ang sabihin mo, ginamit mo ang anak ko para mapalapit sa asawa ko. Lucia, please! Tama na! Nagkamali ako! At matagal ko nang pinagsisisihan yon. Hindi ko sinasadya mga nangyari sa anak mo. Alam ko na kung paano makaalis ang Kalag. Sa pamilya niya, lalo na kay Mindy. Paano po tatapos dyan? Lahat po gagawin ko. Matapos lang po ito. Ang huling sulat ng kaluluwa ng anak mo, Mr. Montemayor. Kailangan basahin yun ni Mindy sa harap ng buong baryo.
At kailangan, kilalanin mo siya bilang anak. Sige! Gawin mo! Ha, Rodolfo, ang kakalimutan kong asawa kita. Hindi ko alam anong dapat gawin. Kasalanan ko to. Lahat ng ito. Kailangan mo na magdesisyon, Mr. Montemayor. Unti-unti nang lumilipat ang kalag sa anak mo. Tata Bastian, may tutulong ba ako para hindi madamay si Mindy? Kung pwede, ako na lang kaya ang lagyan ng kalag ni Roberto. Handa ako. Nay! Wala kayong kasalanan dito ni Mindy. Ha, anak? Kung may kasalanan man, kaming matatanda yun. Kami ang gumawa ng gulong ito. Hindi kayo dapat nadadamay. Kaya hindi pwede. Si Mindy ang pinagkakatiwalaan ng kalag ngayon. Pero huwag kayo mag-alala. Gagawin ko ang lahat para matulungan kayo. Kung ako talaga ang kailangan ng kuya ko, handa ako. Anak, sige po. Pumapayag na ako. Kung kailangan kong humarap sa buong baryo, gagawin ko. Pero sa oras na dumating ang araw na yon, pwedeng bawalang lahat sa'yo. Reputasyon, respeto, yaman, lahat ng meron kayo. Handa ka ba doon? Opo, handa na po ako, Tata Bastian. Para sa mga anak ko. Hindi naman ako pabor sa ginawa ni Daddy sa aming lahat. At sa mga pagsisinungaling niya, humanga pa rin ako sa kanya. Kasi kahit alam niyang pwedeng kapalit nun ang pagkasira ng reputasyon namin bilang mga Montemayor, handa pa rin siyang gawin ang dapat. Mindy, patawarin mo si Nanay sa mga nagawa niya sa pamilya ninyo, ha? Hindi na maibabalik yung nangyari, Cyrus. Oo, nagkamali mga magulang natin. Pero hindi natin kasalanan yun. Hindi ko nga rin gets kung paano nagawa ni Nanay yun eh. Pero tao lang din naman siya. Nagkakamali. Tapos nakita ko nung bata pa ako kung gaano siya nalugmok nung nawala si Kuya. Minsan na, hinihiling ko na sana buhay na lang siya. Hindi ko pa rin maipaprocess na yung kuya mo, kapatid ko pala sa ama. Kaya pala mag-aanong loob ko sa pamilya niyo. May connection pala tayong matagal na. Basta kahit anong mangyari, magkapatid pa rin tayo, ha? At magkaibigan. Pangako. Sige na, umuwi ka na. Alam kong kailangan ka na ni Nanay. Sana hindi ka magalit kay Nanay, ha? Hindi ako galit. Pero sana maintindihan mo, hindi ganun kadali yung mga nalaman natin ngayon. Naintindihan ko. Mabaya, kabilugan ang buwan. Sigurado akong babalik ang kalag sa'yo, iha. Ano man ang mangyari, para sa kapatid ko, at para matahimik na siya, handa ako. Salamat, anak. Patawarin mo si Daddy sa lahat ng nagawa ko, ha? Naduwag ako nung nalaman kong buntis si Ines. Kaya umalis kami ng mami mo. Nag-abroad tayo. Doon na nanirahan. Kung may isang labis na nasaktan sa lahat ng to, si Mami yun, Daddy. Ngayon mas naiintindihan ko na siya. Alam ko. At pinagsisisihan ko na, anak. Akit na po muna ako. Tata Bastian, mauna na po ako. Diyos ko, anong kasalanan bang nagawa namin? Bakit ganito ang buhay ng pamilya ko? Mami, matatapos din to. Magtiwala lang tayo kay Daddy. Buong buhay ko ipinigay sa daddy mo. Alam ko nagkamali siya. Pero araw-araw na nakikita kita, anak, parang nahihiya ako sa ginawa niya. Lahat ng tao nagkakamali, Mami. Lalo na si Daddy. Pero isa lang ang alam ko. Mahal na mahal niya tayo. Yung gagawin niya to, kabalit man ang reputasyon niya, handa siya kasi mahalaga tayo. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo kami. Hindi kami naging mabuting magulang sa iyo.
Hindi, Mami. Kahit anong mangyari, kayo pa rin po ni Daddy. Ang gusto kong maging magulang. Sumapit ang gabi ng kabilugan ng buwan at gabi rin ng pagbalik ng kalag ng kapatid ko. Hinanda ko na ang sarili ko at naupo sa mesa, hawak ang ballpen. Maya-maya, nakaramdam ako ng matinding panlalamig at alam kong siya na yun. Gaya ng dati, kusang gumalaw ang kamay ko at nagsusulat. Pero sa pagkakataong yun, isang sulat na ang nabuo ko. Hawak na natin yung sulat ni Roberto para sa ama niya. Kailangan na lang nating tipunin ng mga tao sa labas ng bansyon para maisagawa na yung ritual ng pagpapalaya. Okay ka lang ba, anak? Opo, Daddy. Kaya ko pa naman po. Kailangan na nating tipunin ng mga tao bago pa magdilim. Tutulong ako. Lucia, Kung para sa ikatatahimik nating lahat ito, gagawin ko. Para sa anak ko. Kung kailangan tong makiusap sa mga tao para humarap sila dito at makinig, gagawin ko. Mami, salamat po ah. Mahal na mahal po kita. Mahal na mahal din kita, anak. Kung ganon, punta na tayo sa baryo. Sabihan natin ang lahat na makiisa. Mga kabaryo, magtipon-tipon po tayo dito. Hindi tayo narito para humusga sa kung anong malalaman natin. Nandito tayo para makinig sa kwento ng bawat isa. Narito po kami ni Nanay para tumulong. Alam ko pong may galit pa kayo sa amin. Pero handa po kaming tumulong. Kung ganon, maghintay lang kayo ng hudyat. Pagdating ng oras, sisimulan na natin. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa inyo. Salamat at hinayaan ninyong pakinggan kami. Alam kong hindi ninyo obligasyon ito, pero nandito pa rin kayo. kung ano man ang maging resulta nito, buong puso kaming aharap sa inyo. Ano man yan, Mr. Montemayor, hindi mabubura ng kahit ano ang kabutihan ninyo sa baryo. Tata Bastian, nararamdaman ko na po siya. Kamahimik kayong lahat! Kailangan yung mapakinggan yung gustong sabihin ni Mindy. Para sa ama ko, itinakwil ako. Hindi man kita naramdaman bilang ama, nagpapasalamat pa rin ako. Dahil ikaw ang nagbigay ng buhay sa akin, kasama ng aking ina, si Inay Ines. Kinuha ko lang naman lahat ng to para ipaalam sa iyo na gusto kitang makilala. Hindi bilang Montemayor, kundi bilang anak. Hindi bilang batang itinanggi ng sariling ama. Salamat sa kapatid kong si Mendy. Dahil hinayaan mong mabasa ang sulat ko na hindi ko kailanman mababasa ng personal sa harap ng mga magulang ko. Pero Inay Ines at Itay Rodolfo, mahal na mahal ko pa rin kayo. Salamat sa buhay na minsan yung ipinagkaloob sa akin. Roberto. Huwag kayo maingay! Hayaan nyo magsalita! Pakinggan muna natin bago tayo humusga! Patawarin niyo ako. Hindi kami perpektong pamilya. At hindi ako perpektong asawa at ama, gaya ng akala ninyo. Matagal ko itong itinago. Kasi ayokong masira ang reputasyon ng pamilya ko. Pero wala palang lihim na hindi nabubunyag. At eto na, lumabas na. Totoo, nagkamali ako sa asawa ko noon. Nagkaroon ako ng anak kay Ines. Dating kasambahay namin at kaibigan ni Lucia. Itinakwil ko siya. Hindi ko kinilala. Isang malaking mali. At ngayon, pinapayaran ko na. Huwag niyo lang si Rodolfo husgahan. Pati ako. Kung hindi dahil sa pagkakamali ko, sa pagsira ko sa relasyon nila ni Lucia, hindi kami hahantong dito. Totoo pala yung usap-usapan noon. Naanak nga si Roberto kay Mr. Montemayor. At ang pagtakwil niya, yun ang dulot ng aksidente at pagkamatay ng binata. Lahat tayo nagkakamali, Ines. At lahat pwedeng maging aral kung tatanggapin natin. Ano ba nang hiyos ka niyo sa akin? Tatanggapin ko. Kasi yun ang totoo.
Hindi ko alam kung kaya ko pa ito. Mami, hanggat nandito kami ni Daddy, kaya nating magsimula ulit. Hindi madali pero kakayanin po natin. Salamat, anak. Maswerte ako. At ikaw ang naging anak ko. Sandali! Narito si Roberto. Nakatingin sa atin. Nakikita ko pa rin po siya, Tata Bastian. Umiiyak siya. Hindi sa galit, kundi sa sobrang saya. Sinasabi niya rin na hindi niya gustong gumante. Hindi lang siya nabigyan ng pagkakataon na makilala ng buong baryo bilang anak ng ama niya. Kung naririnig mo man ako, patawarin mo ko. Alam ko hindi na may babalik lahat pero sana mapatawad mo ko, anak. Daddy, ang saya ng itsura niya. Kuya, salamat at sa huli. Nakilala kita bilang kapatid ko. Huwag ka mag-alala. Aalagaan ko si Daddy para sa'yo. Pati si Tita Ines. Ngayong tinanggap na siya ng lahat at kinilala na ng ama niya, maaari ka lang magpahinga, Roberto. Alisin mo na ang kalag sa buhay ng mga Montemayor. Sa ngalan ng ating Panginoon. Kita ko na unti-unting naglaho ang imahe ni Kuya Roberto. Ramdam pa rin sa paligid ang tensyon sa nangyari. Pero hindi na kasing bigat ng dati ang pasa ng bawat isa. Humanga naman ng ilan kay Daddy dahil hindi siya nagdalawang isip na isugal at sirain man ang reputasyon niya para sa ikatatahimik ng lahat. Tapos na. Maayos na ang lahat. Hindi man madugo o mabagsik yung naging laban natin sa kalag. Nanaig pa rin yung pagiging mabuting tao niyo. Maraming salamat po, Tata Bastian. Sa tulong niyo, utang po namin sa inyo itong lahat. Basta tandaan ninyo, ang pagkakamali, hindi dapat dinadagdagan ng panibagong pagkakamali, ha? Sana may natutunan ng lahat sa nangyari. Basta po kami, hindi nagbago ang tingin namin sa inyo, Mr. Montemayor. Lahat naman tayo may lihim. Walang purong malinis. Pero hanga po ako kasi pinili niyo yung tama. Salamat, Kapitan. Pasensya na rin na nadamay pa kayo sa problema ng pamilya namin. Pinapasabi po ni Kuya Roberto, masaya siya kasi sa wakas nakilala na siya ni Daddy. Masaya rin ako para sa kanya. Kasi natupad na rin yung matagal niyang hiling. Patawarin mo ako, anak. Kung nagulo namin ang pamilya ninyo. Sabi nga po ni Tata Bastian, walang perpekto. Pero ang importante, willing pong magbago at gawin yung tama para maayos ang problema. Sige na nga. Gwapo ba si kuya natin o mas pogi pa rin ako? Sa tingin ko, si Kuya. Second ka lang. Puro talaga kayo kalokohan. Masaya ako. At hindi nasira ang pagkakaibigan ninyong dalawa. Hindi po talaga, Nay. Pinangako na namin ni Mindy. Kahit anong mangyari, magkapatid at magkaibigan pa rin kami. Masaya ako para sa inyo. Kayo po ni Mami. Wala na po ba kayong dapat ayusin ng dalawa? Hindi ko alam kung mapapatawad pa ako ni Lucia. Masyado ko siyang nasaktan. Trinaydor ko siya. Mukhang malabo na. Pero hindi naman po masamang subukan ulit, Tita. Malambot ang puso ni Mami. Kahit mukha siyang suplada. Malay mo mag-work. Oo nga, Nay. Tsaka nagkapatawaran na lahat. Panahon na siguro para patawarin niyo na rin ang isa't isa. Kung ano man ang maging resulta, itanggapin na lang natin. Kinabukasan, tahimik na ang buong mansyon pero patuloy pa rin itong gumuho dahil unti-unting marupok at nagiging pulbos ang mga kahoy na nagsisilbing tibay nito. Alam kong malungkot si Daddy, mas lalo si Mami dahil nasayang ang lahat ng pinaghirapan nila. Nailabas na ba lahat ng gamit na pwede pang mapakinabangan? Ako po, sir. Nailabas na po lahat.
Tapos nakausap ko na rin yung ibang mga kabaryo. Magtutulungan kami. Gagawa muna namin kayo ng maliit na bahay para may matuluyan kayo. Naku, maraming salamat, Kapitan. Malaking utang na loob to. Buong buhay kong tatanawin. Ano ba? Binabalik lang naman po namin yung kabutihan po ninyo. Kayo yung tumulong sa baryo nung kami ang nangangailangan. Ngayon kami naman. Kayo naman ang nangailangan. Maraming salamat talaga sa inyo. Mami, huwag ka nang malungkot ha. Sigurado po ako makakabawi tayo agad. Ikaw pa? Ikaw ang pinakamasipag at pinakamaliskarting mami sa buong universe. Talagang alam na alam mo kung paano ako bulahin, ha? Bago ang lahat gusto ko munang magsuri sa inyo. Sa pagiging hindi mabuting asawa at ama. Pero gagawin ko ang lahat para maibalik yung tiwala niyo sa akin. Masaya ako na kayo ang naging pamilya ko. Masaya at proud pa rin po ako sa inyo ni Daddy. Kahit sa kabila ng lahat. Tao ka lang, nagkakamali. Pero sana wag na po nating balikan yung pagkakamaling yun. Yung talikuran, yung hindi dapat talikuran. Alam ko, anak. Salamat sa'yo. Ikaw yung nagpalinaw ng isip ni Daddy para gawin yung tama. Kayo ni Mami, pinaka the best na parents sa buong universe. Kahit ano pang nangyari sa pamilya natin. Mabuti na lang at may anak akong kagaya mo. Kung hindi, hindi na talaga kita mapapatawad. Siya, tara na. Baka naghihintay na yung lahat sa simbahan para sa misa ni Kuya Roberto mo. Kala namin hindi na kayo darating Pwede ba yun? Kuya ko rin yan ha. Tsaka alam ko masaya na siya kasi okay na ang lahat. Hindi mo na ba siya napapanaginipan? Hindi na. Kasi masaya na siya ngayon. Kung nasan man siya. Idinaos ang isang misa sa baryo bilang pagkilala at dasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Kuya Berto. Yung iba, hindi pa rin makapaniwala. Pero mas marami ang nakaintindi sa pinagdaanan ng pamilya namin. Excited na ako makikita yung puntod ni Kuya Robert. Araw-araw may bulaklak at kandila yan, Mindy. Simula nung nawala siya, si nanay lagi yung nagdadala. Oh, nandito na tayo. Hello, Kuya. Ikaw hindi mo man lang sinabi na may maganda at makulit ka palang kapatid. Hoy, ikaw kaya yung makulit. Yung mapangasar na bunso kaya. Pasensya na. Dito lang sa public ko siya naipalibing Di ko kasi kaya sa mas maayos sana. Wala kang dapat ihingin pasensya, Ines. Ako nga dapat ang humingi ng tawad Ako ang naging walang kwentang ama sa kanya. Dahil sa pagtakwil ko, hindi pa ako nakakahingi ng sorry pala sa'yo. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Ako rin na may kasalanan. Ako dapat ang humihingi ng tauhan. Lalo na sa'yo, Lucia. Alam kong malaking kasalanan ko sa'yo. Ako ang dahilan. Bakit nasirang tiwala mo kay Rodolfo? Inaamin ko yan. At sana mapatawad mo ko. May magagawa pa ba ako? Nangyari na. Nagkamali tayong lahat. Kaya sana, natuto na rin tayo. Tari pa rin ang mami mo, no? Ganyan lang yan. Pero mabait mami ko, promise. Patawarin mo ako, Lucia. Hindi ko inasahan na si Mami mismo ang kusang yayakap kay Tita Inez para tuldukan na ang masalimuot nilang nakaraan. Alam ko, walang kahit sino man ang perpekto at walang tao ang hindi nagkakasala. Ang importante, marunong humingi ng tawad at marunong din magbigay ng kapatawaran. Sa wakas, may matatawag na ulit tayong tirahan. Sabi, Daddy, ang ganda-ganda ng bagong bahay natin. Ito na ang panibagong simula natin bilang pamilya. Sana,
magaan na. Sana wala nang mabigat na problema. Pagsisikapan ko ulit ang lahat, Lucia. Abawi ako sa'yo. At kay Mindy, pangako ko yan. Ang sarap. Ang saya sa ganitong pakiramdam ngayon. Masasabi ko na buo na at masaya na tayo. Pangako yan, anak. Hindi mo na mararamdaman yung mga masalimuot nating nakaraan. Anak, pasensya ka na sa mami ha. Sa lahat ng nagawa ko noon sa'yo. Hinding-hindi na mauulit yon, ha? Mahal na mahal ko po kayo. At syempre, si Kuya Roberto din. Lumipas pa ang panahon at mas naging matibay ang buklod ng pamilya namin. May nagkamali man, tinanggap namin ang kanya-kanyang pagkukulang. Nakatira man kami sa maliit at simpleng bahay. Matatawag ko na talaga itong tahanan. At kami naman ni Cyrus ang naging matalik na magkaibigan. Osha, tama na yung kwento ko ha. Ilang araw na natin pinagchichismisan si kuya nyo. Grabe kayo. Sayang lang talaga. Di ko man lang siya nakalaro. Sa kanya pala ako nagmana bilang basketball player eh. Eh ako naman sa pagiging matalino. Duh! Alam ko, masayang masaya yung kuya nyo ngayon. Pinagmamasdan niya kayo. Magkasundo, magkaibigan. Nay, huwag na kayo malungkot. Nandito pa ako. Tsaka si Mindy. Wala man si kuya, kami yung pupuno niyan. Kami yung magbibigay ng pagmamahal na para sa'yo. Sa kasalukuyan, may kanya-kanya na kaming pamilya ni Cyrus. Pero nananatili ang pagkakaibigan namin, pati na rin ng mga anak namin. Sa huli, natutunan naming lahat na ang kasalanan ay laging may kaakibat na kabayaran. At ang susi sa masaya at maaliwalas na buhay ay hindi kayamanan, kundi pagmamahalan at kapatawaran. Hanggang dito na lang po ang istorya ko. At sana may napulot din kayong aral dito. Maraming salamat at more power sa inyong channel.